Hi guys! Welcome back to my channel. So ngayon, ang gagawin nating video is all about my Maraming nagtatanong sa akin, excuse mo ha, maraming nagtatanong sa akin about my brows, kung ito daw ba ay threading or bunot or ako lang daw ba gumagawa. And sa mga tanong nyo, sasagutin ko ngayon, ako lang po ang gumagawa ng kilay ko. I mean, ibig ko sabihin, hindi ako ang gumawa ng, ayan, kung paano siya tumubo ng ganyan. Kasi, you know. So, ayan, ngayon ay sasagutin ko na, ako lang po ang nag-shape at nag-grooming ng aking brows. Hindi po ako pupunta sa mga salon para para magpa-threading. Hindi rin ako pumupunta ng mga posh na lugar para magpaano sa aking kilay. Ako lang po ang nag-shape at nag-grooming niya. Only myself touches my brows. Sabi niya na naman, ginagaya ko na naman si Alisa Edwards. Girls. Expression lang po yun. Natutuwa kay Alisa. I love her. Okay, so ayan, naging off topic na tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano ako nag-shape or naglalagay ng kilay. And some of you guys, nakita na yon, lalo na sa mga aking Facebook followers, aking mga mahal na followers sa Facebook. Lagi ako nagla-live, ginagawa ko yung actual na pagbabrowse ko doon. Sa grooming naman, kasi sinasabi nila kung bakit daw naging ganito yung kilay ko, parang ang perfect daw. Kasi 'di ba ang mga lalaki, 'di ba mga guys, makakapal talaga ang kilay niyan. Yan yung mga masasarap. Yan yung mga lalaki talaga ang kilay goals eh. Kasi ang ganda ng kilay nila, as in ang kakapal. Tapos halimbawa yung kilay nila ganyan lang. As in ganyan straight. As in ganyan straight. So ayun, parang pwede ka na mag-invento kung gaano kataas yung kilay na gagawin mo, kung gaano kanipis or makapal. Kasi andun na lahat eh. Babawasan mo na lang siya. Lalagyan mo na lang siya ng shape. So, ganun yung naging kilay ko. Pero nung bata ako noon, as a child, my brows is really on flick eh. As in, may shape na siya. Tapos, tinanggalan ko na lang ng mga excess na hair. Kaya, ayun. Naging ganyan na siya. Kala ko ka. Anyways, active lang talaga ako mag-video ngayon. Actually, 2:00 na madaling araw. Pero, go pa rin para sa inyo mga lovelies. Ano na siya no? Parang, kumbaga may shape na siya. May mga sabog-sabog lang na buhok. So, yun lang yung tinanggal ko. Kasi sabi ng nanay ko, yun lang daw yung tatanggalin ko. So, ayan na nangyari. Yun na po ang kinalabasan. Okay, so balik na tayo sa brow product. Marami kayong pagpipilian na brow product. Merong liquid, merong pen, merong brow powder, merong pomade, lahat. 2016 na marami ng mga product na naglalabasan ngayon na magaganda yung quality. Pero marami din naman akong na-try na pangkilay kasi nga 'di ba, I love doing my brows, lalo na pag naka-glam up makeup ako. Parang kailangan hindi magpapahuli, hindi susuko ang kilay. Kasi sa panahon ngayon, parang hello, kahit wala ka ng makeup, kahit wala ka ng eyeshadow, mawalan ka na ng pilik mata, wag lang ang kilay. Pilik mata, kapag nawala yan, nakakabitan pa ng false eyelashes. Ang kilay, lalagyan mo nga ng drawing, wala namang buhok. Diba, parang, tapos kapag nagpawis ka pa, pag napunasan mo, halalay, kalahati na lang yung kilay mo. Diba? So sad. 40 days brow product na gagamitin ko. This is from Sparkle. Bagong product nila. This is the water-soluble eyeliner powder. Actually, this is a eyeliner, but I use this para sa kilay ko. Kasi look, brown and black. Tapos ang dami na yung product. Pero alam niyo ba guys, pwede mo rin siyang gawing eyeshadow. Kasi super duper pigmented. Para naman sa tubig na gagamitin ko, hindi ako gagamit ng regular water lang. I use the setting spray. This is the Sparkle setting spray. 150 ml. Yung kanyang ml. Kasi pag ito yung ginamit ko, diba, once na nag-a-apply kayo ng powder sa kilay nyo, nagsiset na siya. So, I think this one is perfect. Oh my God, nalagyan ako ng
ganyang kakapit. Lagyan ko ng powder sa aking kilay, nagsiset na siya. So, ang gagawin nyo lang is, i-spray nyo lang yung brush. I'm using my all-time favorite brush set. A-list. I-spray nyo lang. Yan. Tapos, iwawag-wag-wag-wag nyo lang yung brush kasi hindi nyo kailangan ng super full force na liquid. So, ang gagamitin ko, hindi ako mag-dark, hindi ako mag-black. Etong gagamitin ko yung brown. Grabe, siguro aabutin kayo ng mga ilang years dito bago nyo ma-hit yung pan. Kasi, super pigmented nito, guys. Ang inuuna ko lagi sa pagkikilay is yung end. Look at that. Panot. Kasi tinan nyo, oh, parang wala akong buhok na. Parang yan yung hindi siya tinutubuan ng buhok. Pero, sa tulong ng brow powder at ng mga eyeliner na mga nai-invento ngayon 2016 at sa susunod pang year, matatabunan natin ang ating panot. Anong sabi? Hindi ko na nilalagay ng powder yun mismo doon. So, dito lang ako naglalagay, half lang. Hindi ko na sinasama doon kasi medyo parang gusto ko nag-fade yung kulay doon eh. Then, yung mga product na left dito sa aking brush, yun lang yung i-fade ko papunta sa unahan. Then, bago ko siya lagyan ng concealer or i-correct yung mga lagpas-lagpas kung para maging talagang malinis yung ating kilay, maglalagay muna ako ng brow tint, which is, I'm using this Red and Black Pro Cosmetics brow gel. This is in the number 04. Hindi ko lang alam kung meron sila mga ibang shades nito. But ito lang yung nasa akin. Kaya ito gagamitin ko kasi I'm wearing blonde wig right now. Pwede na naman siya kung hindi kayo naka-blonde wig. Huwag nyo lang masyadong lalagyan or huwag nyo lang masyadong tatambakan ng kulay yung brows nyo. Gawa ko para hindi siya masyadong super duper light yung brows ko. Yan, ganyan ginagawa ko. Inaalis ko yung mga excess or yung mga product dun sa mismong brow gel. At saka ko siya ilalagay sa kilay ko. So, sa mga brow brushes naman, sa paglilinis, meron akong 3 brushes na ginagamit. Ito yung sa oval series or collection. Then, meron akong flat brush. I mean, super thin yan. Perfect talaga siya pang shape. At ito naman yung mismong talagang concealer brush. Kasi matigas yung bristles niya. Today, ang gagamitin ko is ito. Kasi parang bihira na ako nakakagamit or nakakakita ng mga YouTubers na gumagamit nito sa pag-correct ng kilay. For my concealer, I'm going to use this Sparkle Cosmetics concealer cream. This is in the shade number 2. Medyo light siya sa aking skin tone, so perfect siya para umangat yung aking brow bone. Isang dip lang. Enough na yon. Tama na yon. Huwag niyo nang susobrahan. Then, i-correct ko lang yung lines.
Kahit kukunin ko na tong flat brush na to, yung sinasabi ko kanina, be-blend ko lang yung concealer para hindi naman tayo magmukhang super cartoon. I-blend nyo lang siya downwards. And pag nandun naman kayo mag-blend sa taas, i-blend nyo naman siya pang upwards. So don't forget to set it with powder. Kasi madali mag-oil yan eh. Yun sa akin kasi madali mag-oil yung dito sa forehead ko. So ayoko mamuo dyan yung concealer kaya lagi ko siya sineset ng powder. Diba, tignan nyo naman yung kaibahan ng aking pagkikilay sa aking normal eyebrows. Bad boy.